divorce. Eh, yun po ang original plan of God about marriage. Pero nung isang batang lalaki, kasama niya yung kapatid niya, first time nila umaten ng wedding, ginawa silang ring bearer, tsaka Bible bearer nakatayo dun. Ano po? Pinapanood nila yung wedding, tapos pinakikinggan nila yung marriage vows. Nung tapos na yung wedding, sabi ko nung kapatid, doon sa kanyang kapatid, ilang daw beses pwede mag-asawa sa lalaki? Sabi nung bata, 16 daw. Ha? 16 na pwede maging asawa ng sa loob. Sabi nung, 4 better, 4 worse, 4 poorer, and 4 richer. 16. Diyan ba kaya? Hindi ho iniutos ng Diyos ang diborsyo, mga kapatid. Hindi ko na ho natanong si Wikipedia, si Alexa, kung kailan na-legalize ang divorce sa USA, pero matagal mo sa USA ito. And yun sa shocking statistics na nakita ko po, for every 100 applications for marriage license, there are 56 applications for divorce in the USA. Yan, tinanong natin Mateo 19:7-8. Tinanong siya ng mga Pariseo, kung gayon, bakit inuuso si Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ito? Ito na ang sagot ng Panginoong Jesus. Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises ng palayasin at hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit, hindi ganoon sa pasimula. Hindi ho original plan ng Diyos ang mag-diborsyo. In fact, kinamumuhian po ng Diyos ang diborsyo. Diyan ba kayo? Namumuhi ang Diyos, Pastor. Ito sabi niya sa Malakayas 2:3-16, kahit padiligin ninyo ng luha ang altar niya, kahit pamanangis kayo dumaing, hindi na niya kaluluguran ang mga handog ninyo sa kanya. Itinatanong ninyo kung bakit saksi si Yahweh na kayo'y sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan ninyo na kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa kanya, bagamat nangako kayong magiging papas sa kanya. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos? Sa katawan at sa Espiritu, ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kaya't huwag ninyong pagtaksilan ang babaeng pinakasalan ninyo ng kayo'y kabataan pa. Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mag-asawa, sabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel. Napupuot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa, kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. Hallelujah. God hates divorce. Hindi ho original plan. Kaya sabi ni Lord, kaya lang binigyan kayo ni Moises permissive will. Pinayagan kayo ni Moises kasi matigas ang ulo nyo. Kaso binaluktot nyo at inabuso nyo. Ang sinasabi nyo, kahit anong dahilan, hihiwalayin ko yung misis ko. Meron akong mga pangyayari ganun dito, po, sa church, kwento ko na sa inyo. Lumapit sa akin, magpapakasal sila. Nakikita ko na po na umaaten yung groom. Nung pinapagawa ko yung first building dyan, tumutulong pa. Pag naglalagay ko kami ng sod, nandun siya, yung lalaki. Sabi ko, sino ba yung kasama mo? Sabi niya, ano po ito, boyfriend ko tayo. Teka nga ako, asan yung asawa mo? Pastor, divorce na kami. Ano yan? Sabi niya, nakalun niya. Oh, okay. Sino to? Boyfriend. Anyway, bottom line, lumapit ako minsan, sabi gusto sila ikasal ko. Nung interview na, sabi ko sa lalaki, alam ko yung history nito si Mrs. Tubi mo. Ikaw, anong history mo? Now, obviously ka, hindi ka naman teenager, o hindi ka naman 20s. Ang understanding ko pa, retired officer ka ng Navy, may rango ka. So obviously, hindi ito first marriage ko. Ano nangyari sa first marriage ko? Sabi niya, na-divorce na po ako. Ano nangyari? Kadi-divorce ko lang po last week. Hindi ba kayo yung mata ko? Binit yung gagamitin pa ako ng kumag na ito para bindisyonan yung pagkakasalang gagawin. Diyan ba kayo? Sabi ko, ano nangyari daw sa first wife ko? Kasi yun, nagkasakit na siya eh. Ilang years kayo married? Mga 30 years.
So, abandon mo na lang yung misis mo. Ang tawag dyan, di ba? Abandonship. Porque nagkasakit na yung misis mo, abandonuhin mo na pakakasalan mo ito ngayon. Sabi niya, opo. Sabi ko sa kanya, hindi ko kayo pwedeng kasal kasi panganganin niya ang gagawin niyo. Kukwento ko na sa Sunday ko. May ako silang dalawa. At sabi ko sa kanila, alam niyo, kung ako kayo, titigil ko ito. Tigil niyo yan. Hindi ko nila ginawa yan. Ang ginawa nila, itinigil nila yung pagsisimba sa iglesia natin. Ha? Katapos no? Sinama pa nila yung kapatid nila na sumisimba rin dito at yung mga kaibigan. Tapos chinismis na. Andiyan ba kayo? Ganun yun eh. Chichismisig ka. Ay sabi ko, wala akong pakalan sa chismis nyo. Kailangan lang sundin ko ano sinasabi ng Diyos. At kaya po, makikita po natin dito mga kapatid, pangangalunya lamang ang sinabi ng Panginoong Kristo na legitimong dahilan ng diborsyo. This is the only excuse that the Lord Jesus Christ gave for a person to divorce his or her spouse. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Jesus, kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, maliban kung ito ay ano, nangangalunya, itinutulak niya ang kanyang asawa sa kasalan ng pangangalunya, at sino mang makipag-asawa sa babaeng pinalayas at hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. In other words, yung dinivorce ni Mr. na Mrs. dahil nag-adultery si Mr., si Mrs. na nadiborsyo at nag-asawa pa rin ng iba, ang sabi ni Lord, nangangalunya na rin yung Mrs. Andiyan ba kayo? Teka, Pastor, mukhang matindi ito. Matindi talaga ito kasi sacred ang marriage before God. And doon po ang sinasabi doon sa Mateo 19:9. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino po yun? Ang Panginoong Kristo. Sino mang lalaking magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nangangalunya at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalunya. Bakit ko dinidiborsyo si Mrs.? Kasi may nakita na po akong iba. Sino makakasalan? Alam niyo, Pastor, para yung kotse. Tinitrade-in ko na yung lumang kotse. Kasi bibili ako ng bago. Excuse me, ang marriage hindi kotse. Marriage yan. Ayan mo kayo? Kung nakuha niyo na, mag-offering na kayo at manonood tayo Super Bowl. Ano ko ang mga illustrations and applications from the Word of God? Isa sa mag-asawa ang nangalunya. Okay? Ito, sabi ng Apostol Pablo, hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae, yung prostitute, at nang nakipagtalik sa kanya, sabagat sinasabi sa kasulatan, ang dalawa'y magiging isa. Pagtanda nyo yun, yung quotation po na ginamit ng Apostle Paul was quoted by, mentioned during the first marriage of Adam and Eve at the Garden of Eden. Ang sabi mo ng Lord, that the two shall become one. And yung consummation na yun, of course, is the context of sexual intercourse between a husband and a wife. The two has become one. Ngayon, si Mr. nakipagtali sa prostitute. Sa patuto. Alam niyo yung patuto? Prostitute. Prostitute. Ang nangyari ho doon, si Mr. at that point in time, pinutol niya yung pagsasama nila mag-asawa spiritually, sabagat yung katawan niya, puso at tiwa, nakipagtalik siya sa isang prostitute, the two of them have become one. Kaya kung yung mga gumagawa ng ganyan, sabi na, ba't ganun, Pastor? Hindi ko malimutan yung misis, yung babae na naging binibiro ko ng isang counseling, isang misis. Alam ko dyan, sa asawa ko, Pastor, kasi nga, Navy yan eh. Alam niyo, bawat port na dumaong yung barko nila, meron siyang prostitute. Sabi ko, wow. Alam mo ginagawa mo, sabi ko sa Mr. yun. So, lumaki ko yung mata niya. Kaya hanggang ngayon, naalaala mo pa yung mga yun, kahit sinabi mong bayaran lamang sila mga babae. Bakit? Nakipag-isa ka eh. Yun ang nangyari doon. At ito po ang point. May grounds ngayon si Mrs. na divorsyuhin ka. Kasi sinira mo ang pagsasama ninyong mag-asawa. Nasunod ko kayo ito mga kapatid. You know, Mr. na nakalunya, hindi allowed in the eyes of God to remarry. Si Mrs. na walang kasalanan, she is allowed to remarry. Eh? Walang pangangalunya, ngunit may ibang dahilan.
Joke, humor, ayaw ko na yung sinigang niya, pastor. Alam mo, pastor, hindi ganito, ganun ang mga dahilan. Pastor, bad breath siya. Sabi naman nung misis, alam mo, pastor, actually, siya bad breath. Parang ang amoy niya yung amoy ng socks na basa. Hindi, ano ba kayo? Pag nag-aaway na kasi kung ano sinasabi ng sakit, ano ba? So, ano po sabi ng Apostol Pablo? Ito naman ang iniutos sa mga may asawa, hindi mula sa akin, kundi mula sa Panginoon. Sabi niya, kay Lord ito, huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya hihiwalay si babae, manatili siyang walang asawa. O kaya muli makipagkasundo sa kanyang asawa. At huwag rin naman palalayasin ang hihiwalay ng lalaki ang kanyang asawa. Ibig sabihin po, kung na-divorce, ano po? Hindi dahil sa pangangunan niya, may ibang kadahilanan. Sayo, pastor, ano yan maraming utang yan. Masyadong tuloy ako nahihirapan sa magbayad na kaya naghiwalay na kami, hindi marunong mag-manage sa resources yan, so magdi-divorce na lang kami. Sabi ni Paul, pag ganun na nangyari, Mrs., hindi ka na pwede mag-asawa. Mister, hindi ko na rin pwede mag-asawa sa mata ng Diyos. Pero nung gagawin nyo naghiwalay, mag-asawa pa rin. Kasi sabihin na, divorce na ako. Yeah, nag-remarry ka in the eyes of God, what you did is not only sinful, your marriage is also not blessed by God Himself. Are you following? Andiyan pa ba kayo? So matindi ho ang katuruan na ito patungkol po sa pagsasama ng mag-asawa. Right? Yun ang kadalasan na tanong sa akin, Pastor, yung asawa ko hindi Kristyano. Ako gusto kong pumunta sa church, gusto kong mag-tithe, yung asawa ko ayaw. Ano gagawin ko? Ito turo ng Panginoon. Isa sa may asawa ay Kristyano at yung pangalawa ay hindi. Ito po turo ng Apostol Pablo. Yung unang Korinto 7:12-16. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko. Ako ang nasasabi hindi ang Panginoon. Kung ang isang lalaking mananampalataya may asawang di mananampalataya at nais nitong patuloy na makisama sa kanya, huwag niya itong hiwalayan. Meron tayong mga situations na ganoon dito Si Mrs. O, totoong Kristyano, masipag sa Panginoon. Si Mr. ayaw na ayaw. Alam mo, Pastor, sabi niya gano'n. Sabi ko nung isang member doon sa Pastor, Pastor, sabi ko nung asawa ko, magdaro akong ate ng worship service dito sa church dito. Sabi nung Pastor, hindi naman siguro. Oo, sabi, Pastor. Hindi, siya baka pa rin, hayaan natin ang Lord na bumalaw sa buhay ng Mr. Following Sunday, bumalik ko yung misis. Sabi niya, Pastor, pag daw ako'y sumisimba pa rito, sasaktan daw ako. Hindi naman, kasi bawal sa Amerika rin pwede mong sundo. So the following Sunday, bumalik na naman yung misis, nagsimba, sabi sa Pastor, Pastor, pag patuloy pa rin ako sisimba rito, pupunta rin dito yung mister ko, susuntukin na lang. Sabi ng Pastor, maraming simbahan dyan, sa tabi-tabi. Ayan ba kayo? Kung si Mr. O kahit hindi Kristyano, gusto pa rin makisama sa iyo, misis na Kristyano, hayaan mo siyang manatili sa iyo. Huwag mong divorsyuin, huwag mong iwalayan. Ada pa ho ba kayo? Kasi hindi mo alam kung anong gagawin ng Panginoon na marahil sa in due time, siya rin makakakilala sa Panginoong Kristo bilang Panginoon at kapag-ligtas dahil sa magandang patutubo. Meron din mga counseling na gano'n, no? Kasi po, just 31 years old na sa July. 1990 tayo, 91, nandito na ho kami. Pero nag-head pastor po ako 1995. Meron po naman ganun ang patutuo. Sabi niya, alam mo, Pastor, kaya ayaw ko pumunta sa simbahan niyo Tumisis ko lang, mahilig. Sabi ko, ano nangyari? Alam mo, pagdating niya sa bahay, yung bunganga niya, talo pa yung radyo. Baka naman kumakanta lang ng praise and worship. Alam po ba kayo? Kaya sabi ko ng Paul, kung ang isang babaeng sumasampalataya may asawang di sumasampalataya at nais ng lalaking magpatuloy sa pakiksama sa kanya, huwag siya makikipag-hiwalay. Sabagat ang lalaki hindi pa sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap din sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa at ang babae hindi pa sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Hindi gayon ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak, ngunit ang totoo, ang mga ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. Ang ibig sabihin po ng Apostle Paul doon, also for the sake of the children.
Huwag mo hiwalayan kasi gusto kong makisama sa iyo ng asawa mo, kahit siya hindi totoong mananampalataya. Pero meron ng kasunod. Kung nais namang humiwalay ng asawang hindi mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan ninyo siyang humiwalay. Ayaw na sa'yo kasi born again ka. Tapos nagbibigay ka pa ng pera, tithe. Hiwalay na! Humiwalay! Sabi nun po, kung yung non-believer nag-initiate ng separation and divorce, let him or her go. Ayan ba kaya? Ayun o, turo ni Apostle Paul. Sa gayong mga pagkakataon, ang hinihiwalan ay malaya na sapagat tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay unang mapayapa. In other words, pag ganun ang situation, the believer wife or husband who was divorced by the non-believing spouse, he or she can what? Remarry. At ano ba kaya? Ha? Ano malay ninyo mga babae? Baka kayo ang maging kasangkapan sa kaliligtas ng inyong asawa, ay kayo mga lalaki, ano malay ninyo? Baka kayo magiging kasangkapan sa kaliligtas ng inyong asawa. Ngunit wala akong guarantee. Kaya ang katuruan, lagi kong pinapangaral sa mga millennial generation, yung mga young people, pag nag-asawa kayo, piliin nyo Kristiyano na. Huwag niyong sabihin na kasi gusto niyo yung i-evangelize. Hindi mo guarantee yun eh. Na magiging Kristiyano, yung napakasawa niyong hindi Kristiyano at sinasabi niyo lang, in due time, Pastor, baka makakilala rin. Wala akong nakakaalam nun. Kaya sabi ko ng Apostle Paul, do not be equally yoked with unbelievers. Kaya nga yung isang Bible teacher, sabi niya, date only Christians. Why? Because the person you date end up to be your what? Spouse. Hindi Kristiyano yung dinidate mo. Delikado ka. Dahil mukha lang siya Miss Universe. Delikado yun. Alam mo, kung mayroong pambubugbog, physical abuse, marami tayong situation sa church na gano'n, USA. Sa Pilipinas, marami din mo niya, kaya lang hindi masyadong na-expose. Ngayon kami mga kakilala, yung isa, sabi ko, ano nangyari na doon sa ganito. Sabi niya, bulag na yung pastor. Ano nangyari doon? Lagi kasi yung binubugbog. Sabi ko, ay mga kamag-anak at mga kapatid doon, mga pastor, ang lagi na lang advice, pagtiisyan mo lang. Mali ang advice. Mali! Alam ba kaya? Kaya sa Amerika yun maganda eh. Kung physical abuse, tatawag ng polis. Pero mga pangyayari ganun dito. Yung one incident na alam ko, nandun po kami sa Arlington Expressway Counseling. Retired Navy yung lalaki na sa post office na. Please, meron tayong ganun dito, hindi kayo tinutukoy. Matagal na ho ito! Sabi nung misis sa akin, alam mo, Pastor, pag sinumpong yan, sasakalin ako niyan. Mamisay-misay na ako bago binawan. Tapos ngayon pa, sorry. Sabi ko, ba't naman ginagawa yun? Sabi niya, ano Pastor, minsan hindi ko maintindihan. Pwede ba yun? Kako naintindihan mo yun. Kawawa yun yung misis. Yung misis niya, sabi niya sa akin, nandito na ako, Pastor, maharap sa counseling na to, pero yun. Sabi ko, wala nang puwang sa puso. Wala na, Pastor. Baka next time, magpo-funeral service ka para sa akin. So, natuluyan mo yun. Yun naman isa, yung turukwento ko sa inyo, pag mayroon siyang sumpong ng kanyang bipolar, kaya pala yun, lagi nagpapagasolin doon sa BP. Gasification. Pag sinusumpong ko, nagiging marahas, binabato ng telepono, nananakit. Yun naman ang advice. Sabi ko, alam mo, patawarin mo, pero kung hindi mo papagamot, hindi pwede mo na umuwi sa bahay mo. Hiwalay ko! Hiwalay! Kasi mamamatay kayo mag-ina. Ayun, nagpagalmot ko si Mr. Nagkabali ka. Meron ganun situations din. Sinakal din, may marker rito, halos mamatay. Mali na naman yung advice minsan ng mga God's people. Patawarin mo na. Sabi ng mga God's people na pag kayo na, patawarin mo na. Ang sagot ko ng misis, kung mamatay ba ako, papalibing mo ako.
Hindi mo makasagot yung mga nag-a-advise eh. Ang dapat na advice doon, magpa-counseling ka, mister. Pagkatapos, umattend kayo ng home builders class para ma-enroll sa marriage. Ngunit kung hindi gano'n, may karapatan si Mrs. na patatawarin ka niya, ngunit pwedeng hindi na siya makisama sa iyo. Kasi papatayin mo eh. Diyan ba kaya? Ano po ang makikita natin sa Bible niya? Nakaturuan. Yung principle na sinasabi niya, Pastor, wala akong nakita pambububog doon. Meron po. Ano po sinasabi na ang salita ng Diyos sa unang Pedro, Kabanata 3:7. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina. At tulad ninyo ay may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Alam niyo yung English translation, weaker vessel. Siyempre, kayang-kaya mong gulpihin yung misis mo eh. Unless yung misis nyo, yung champion ng UFC. Ikaw ang gugulpi. Kaya sabi mo dyan, unawain ninyo. Pakitunguhan mabuti. Kaya sabi ng Apostol Pedro, at tulad ninyo may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos, gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Kaya minsan yung mga panalangin ng mga mister hindi sinasagot ng Diyos. Kasi mean sila sa kanilang mga misis. At yan ba kayo? Huwag yung ganunin yung asawa niyo mga misis. Alam mo ba mga anak ng Diyos? Alam mo ba, Pastor, yung pagbubugbog? Dito mo papasok yung isa sa 10 utos ng Diyos. Sino po yun? Huwag kang papatay. Dahil mo ba kayo? Kung makabatay ka rin lang anong purposeful mo? At yun po ang sinasabi ng Word of God. So tingnan po natin, ang original na plano ng Diyos para sa mag-asawa. Ang pag-aasawa ay para lamang sa isang lalaki at babae. Ngayon wala na, baluktot na. Woman to woman, man to man. Minsan, yung si lalaki nagpapalit ng sex, naging babae na, si babae nagpapalit ng sex, naging lalaki na, at sila naging mag-asawa. Napakagulo, no po? Kaya hindi na malaman kung anong restroom ang gagamitin. Binalita ko sa inyo yung National Geographic, ang sinasabi nila meron na raw 14 ata na genders na meron sa buong mundo ngayon. 14 genders? Paano nangyari yun? Ano sabi ng Panginoong susumaw si Jesus, hindi ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay, nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae. Sa panganak, nung ipanganak ka, kung ang iyong sexual organ is a male, you're a male. Kung ito ay female, you're a female, wala nang iba. Ayun ang kabaluntutan niya. Kaya ang messed up po talaga ang lipunan ng society. Ano ba po? Ang pagsasama ng mag-asawa ay panghabang buhay. Alam ba kayo? Kahirap unawain bawat damdamin. Sa langit! May tagpuan din. At doon, hihintayin. Bato? Alam niyo yung Filipino song. Pero wala akong sa Bible yun eh. Yung marriage hanggang dito lang, sa lupa. Sa langit, wala na akong marriage. Meron tayong member nun, kung makakalimutan, may marriage problem siya lagi. Kung asawa niya, Pinay, siya puti. Pag sinasabi ko yun, there's no marriage in heaven! Tatayo ko talaga, sabi niya, hallelujah, amen. Ito ba sabi ng Panginoon? At siya rin na nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Alam niyo, isa sa difficulties and problems in marriage, pag si Mr. o yung si lalaki nag-asawa na o si Mrs. nag-asawa na, nakatira pa rin sa mga magulang nila. Kaya huwag sabi dyan, iiwan ni lalaki ang kanyang ama at ina. Bakit? Nagtatatag ka na ng sariling pamilya mo. Hindi pa ho namin kaya kahit mag-bed space lang kayong mag-asawa. At least kayong dalawa lamang. Kasi hindi pwedeng dalawang hari, dalawang reyna sa isang kaharian.
Ano ba ho ba kayo? Pag yung akong tingnan na ganyan, Bible yan. Alam mo ba, Pastor? Susunod mong point, ang pag-asawa ay sagrado sapagkat Diyos ang nagtatag dito. Ito po sabi ng Panginoon. Again, this is from Genesis chapter 2. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sino. Hindi ko pwedeng paghiwalayin ng tao ang mag-asawa sa pamamagitan ng paglalabas ng mga batas. Legal na ho eh. Hindi ho yun. Ang tanong, biblical ba yan? Ang biblical, magsasama kayong mag-asawa hanggang sa kaduduluhan ng inyong pamumuhay. Adya pa ho ba kaya? Ha? Marami sana akong humor din pag ito ang topic. Ngunit may Super Bowl ho kasi. Ito ho yung husband. Nakikita niya? Ganyan yung mga bibigyan. Nakikita niya? Sabi ko ng Bible yun, no? Hindi na sila dalawa kundi iisa. Ito si Mrs. Nakikita niya? Husband plus wife, 1 plus 1 equals 1. Pero nakikita ko po si Mr. Oo naman. Si Mrs. niya pero oo naman. Pero sila sa mata ng Diyos ay ano, dahil sila magsawa, sila ay isa. Isa! Dagdagan ng isa ay isa. Sa marriage na po yun. No? Sa arithmetic, sa inyong klase, huwag niyong sabihin 1 plus 1 equals 1, babagsak kayo. Eh, ano nangyari pag nagdidiborsyo? Ito po. Ako lang magagawa nito. Oh? It should be done only professional. Pag nagdiborsyo kayo ganito, permanently damage ang iyong emotions in your life. Kahit na mag-remarriage ka man. Hindi lang ang apektado ikaw kayong mag-asawa, ang apektado rin ang inyong mga anak. Ang statistic po mga kapatid, yung pong nadidiborsyo, yung mga anak nila, 100% nadidiborsyo. Statistics ko yung research. Why? Nakita nila doon sa mga magulang nila. So, shocking na natatanda ko yung mga anak ko nag-aaral sa Darnell Cookman, downtown. Ano ko yun yung tawag ko dyan gifted school. Ano po? Yung malapit ko sa Shane's Middle School. So, nahati ko pa sinusundo. Gagawin ko, pumunta ako ng maaga. Eh, may McDonald's sa harapan. Tapos nakita ko, Valentine's pala. By the way, praise team, nauna ata kayo magsuot ng pula kayo. Next Sunday pa yung 14 eh. Pero okay lang, magpula uli kayo next Sunday. Puro pula. Isang buwan ho kayo magpupula. Ay, kaya kinukulan nyo rin. Sabi nila, oh, wow. Kasi may nakita ko mga tatay, dala-dala, merong heart balloon. Tapos may bulaklak pa. As may nanay naman. Ganun din, may tsokolate pa. Pagtarin mo ng mga anak ko, kasi 1 year difference lang po sila sa grades. Sabi nila sa akin, Daddy, asan yung tsokolate namin, tsaka yung balloon? Sabi ko, bakit? Siyempre yung mga classmate namin, may tsokolate, tsaka balloon. Kasi Valentine's Sabi ko, ha? Sabi ko, alam mo, panganak, yung mga nanay at tatay niya, nagpapakita lang yan ng pagmamahal nila sa mga anak nila. Pag Valentine's, saka Christmas, saka birthday. Kasi mga divorce yan eh. Tumiro sila sa akin. How did you know that?
You know what? As we were going out, nag-aaway doon yung dalawa. Meron din ang dalawa, meron bang nag-aaway. Bakit? Kasi sabi nung tatay, time ko ngayon para iuwi yung anak ko. Sabi ng babae, hindi, sa weekend ka ba? Nag-aaway sila, pero may dala-dala silang mga tsokolate. Ano ba kaya? Yung isang member ho natin, sabi niya, ano mo, Pastor, I did make a research. Tinignan ko yung mga kasama ko sa trabaho, ilan ang divorce. Yung sinasabi mo, 100 applications for marriage license, 56 applications for divorce, binigyan ko, ganun nga eh. 6 out of 10 of my co-workers are divorced. Andyan pa po kayo. Tanda na po kayo, magbanal na po na. Turn His face toward you, give you peace, the embrace of God's unending love. And to the married couples, the provisions, the protection from the Lord in your relationship. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, at lahat po ng mga sumasamba sa Diyos, magsabi na, Amen. Magandang gabi ho, bayan ng Diyos!